Isang mapagpalang araw sa lahat mga kasiyasat worldwide. Welcome back sa ating talakayan segment dito pa rin sa Freddy Buying Junior page. So, March 27 ngayon at bukas dahil magsisimula na ang kampanya sa lokal, no, ihahayag na natin ngayon yung mga senatorial aspirants na napili natin na karapat dapat iboto, no, based on our own knowledge and opinion in relation naman doon sa understanding natin, no, about the prevailing trend sa ating bansa sa aspeto ng pangseguridad o security, social and health services, economic, politics at mga iba pang aspeto na maaring ikonsidera as preference sa pagpili kung sino man yung mga karapat-dapat. So, ito na. No, actually, sa ngayon, 8 pa lang ang ating napili. At karamihan ito ay mga bago. Ayan. Hindi trapo kasi yung mga bago kasi at least masusubukan natin. Yung iba kasi dyan na pabalik-balik, wala namang significant na nagawa, no, para sa ikakaunlad ng buhay ng mamamayan, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Diba? Kasi yun yung kinukonsidera natin. Ayan. So, ito na, number 1, no, si Vic Rodriguez. No, ito ay abogado. Abogado kasi si Vic, Attorney Rodriguez. Kaya sigurado, no, when it comes to lawmaking, no, i-apply niya kung ano yung kaalaman niya. At nakita naman natin, nung sabi ko nga doon sa nauna kong vlog, no, isa sa mga rason kung bakit nagustuhan ko ay nakaposisyon na siya sa Malacanang pero bumaba pa rin, no? 'Di ba? In nature. Isa lang ang ano noon. Isa lang ang ibig sabihin noon, 'di ba? May nakita siyang may nagsasabi nga na balimbing, no? Hindi naman ganoon ang balimbing. Kung nakita mong mali, something wrong, mas mabuti pa umalis ka na lang. 'Di ba? Kasi mahirap yung mag-stay ka doon sa mali. Nakikita naman natin ang nangyayari sa gobyerno. Number 2, si Rodante Marcolita, abogado din ito. At nakita naman natin yung mga birada niya na doon lang siya sa tama, naninindigan siya sa tama. Kaya yung experience niya siguro as lawmaker, 'di ba, sa lower house kasi congressman ito ng Sagip Party List, magagamit niya doon sa Senado. Kaya sa tingin natin, very qualified si Congressman Marcolita na maging senador. Number 3, no, dito tayo sa The Patriot. Ayan, walang iba kung hindi si former Senator Gregorio Honasan. Ayan. So, love of country, ang maganda kasi kay Sir Greg, 'di ba? Lagi lang siyang sa gitna, hindi siya sunod-sunuran, no, 'di ba? Meron siyang prinsipyo, doon lang siya sa alam niyang tama, no, at saka hindi maikukonsiderang trapo ito kasi nung inalok siya ng PRRD administration na mag-gabinete, iniwan niya yung pagkasenador niya, 'di ba? Yun yung pagkakaalam ko. No, so kailangan pa rin natin siya. Number 4, Bato de la Rosa. Ayan, no. So far okay naman si Bato. No, lalong-lalo na sa mga security practitioner na kagaya ko. 'Di ba? Kailangan natin siya. Kasi sa kanyang
maigsi pa lang na panunungkulan, di ba? Nagawa niyang amyendahan yung Republic Act 5487, yung the Private Security Agency Law, di ba? Kaya nga Republic Act 11917 na ngayon. Yan. So, at least tinitingnan niya kasi karamihan naman kasi ng gwardiya, mga mahirap yan. Mga daily wage earner yan. No? So, dapat lahat ng mga gwardiya suportahan si Bato. Who knows? Diba? Kasi meron pa akong gustong mangyari dyan sana. Yung mga LESP sana ng security guards. Yung ID natin, kilalanin no? Sa financial institution as valid ID. Hindi na ilagay yun. Pero understandable na yun dapat kasi sakop na nga siya ng Republic Act. Kaya dapat, di ba? Itinuturing na yan na valid ID. Ang problema, hindi. Yun nga yung, sana, pag makabalik si Senator Bato, yun yung magpagtuunan niya ng pansin. Number 5, Bongo, ang bisyo ay magserbisyo. Alam naman natin yan, no? Top 1 ito si Senator Bongo. Kasi, yung programa niya kasi, yung Mr. Malasakit. Ayan. Sabihin man natin na medyo siya sa security aspect, di ba? Pati sa ekonomiya kasi hindi naman yata ekonomista. Pero yung social and health services, magaling ito. Magaling magserbisyo. Kaya karapat dapat siya maging senador. Di ba? Anyway, lumalabas naman na yung ng taong bayan. Kaya nga siya ay number 1. Number 6, Colonel Bonifacio Busita, congressman din ito na tumutulong sa mga mahirap. Siyempre, hindi naman natin sinasabing perfecto si Colonel Boni, pero at least nakikita natin, no, very significant yung mga mga tinutulungan niya, mahirap, pangmasa. Di ba? At nakikita natin, lumalagay lang siya doon sa tama. Yun yung maganda kay Colonel Busita. Sana wag magbago itong taong ito, no? Susuportahan natin. Pero sabay nakita naman natin kaya niya siguro gustong umakyat sa Senado para mas mapalawak pa no yung kanyang mga gawain no pagdating sa pagtulong sa mamamayan. Ayan. So number 7. Ayan. Si Manang Amy Marcos. Diba? Patas yan na magserbisyo. Diba? Puntahan mo yan, kahit tanungin mo yan doon sa, punta ka sa Lawag. Diba? Yan, simpleng pamumuhay din lang. Hindi nga nagbabandigard daw yan. Naglalakad lang mag-isa. No, ibig sabihin, wala siyang kaaway. At nakita naman natin, no, lumalagay lang siya kung saan yung tama. Diba? Binabatikos nga siya ngayon dahil siyempre yung iba hindi naniniwala. Sinasabing palabas niya lang. Pero hindi ganun, no? Yung iba hindi nyo naintindihan. Hindi ganun kadali yung kontrahin mo yung kapatid mo, lalong-lalo na presidente. Anyway, hindi naman niya kinukontra. No? Yung binabatikos lang naman ni Manang Amy, yung kinukontra niya lang is yung gawain. Kasi batay sa pagkaintindi niya, siyempre, mali nga. Hindi nga tama, kaya lumalagay siya sa tama. No? For that matter, dapat suportahan ng sambayanan. Ito yung kailangan natin na klase ng senador. Hindi sunod-sunuran, may sariling paninindigan. No? Ayan si Manang Amy. Ayan. At ang pangwalo, kasi 8 pa lang yung napili natin, no, si Colonel Ariel Quirobin. Ayan. So, nakita naman natin, no? A man of integrity. Ayan. And courage. Yan, matapang. No? Hindi naman yung labanan ang pinag-uusapan dyan. Pero siyempre, dapat kasi meron kang tapang na ipaglaban kung ano yung tama. Kaya, subukan natin. No? Iboto natin si Colonel Ariel Quirobin. No? So far, yun pa lang yung aking napili. At of course, expected ko rin na mayroon naman kayo. Diba? And I will respect what it yours. Diba? So, yun lang kasi yung aking napili. Ayaw ko na kasi yung trapo, yung mga pabalik-balik dyan. No? Kasi naranasan niya na nila eh. So, subukan naman natin yung mga bago. Ayan. At
siyempre kung mapansin nyo, nung napansin nyo, 4 dyan yung mga galing sa serbisyo. No, tatlong premier at saka isang PNPA. Di ba alam nyo guys, mataas kasi yung respeto ko sa mga galing sa serbisyo. Di ba? Kasi siyempre naranasan din natin nagserbisyo. Di ba? At least kasi sila, nakubog sila sa mga tamang gawain. What is right, what is wrong. Di ba? At of course, yung love of country, kung paano mahalin ang ating bansa at kung paano magsilbi ng tama sa bayan. Ayan, so siyempre laging nag-iisip yan. Di ba? Gaya nga ng ano kasi nakasama nga natin dati si Sir Danny, di ba? Yung the former MMDA chairman at saka RAM party list, di ba? The late Sir Danny Lim, di ba? Lagi niyang sinasabi, di ba? No, what is right, kung ano lang yung tama. Kaya siyempre pare-parehas naman silang PMER. At saka isipin nyo, kahit sa Amerika, siyempre yung inaano ng mga tao dyan is yung mga galing sa serbisyo. Iba kasi yan, kasi nahubog sila kung paano nandun nga yung loyalty, nandun yung integrity, at saka nandun yung tapang, nandun yung courage na ipaglaban kung ano yung tama at mali. Kaya anyway, 12 naman yung senador, 4 lang yung aking ibubuto kasi siyempre naniniwala ako sa kanilang kakayahan. Hindi ka kasi magiging year for nothing, di ba? Yun yung hindi alam ng iba. Kaya mataas ang ating respeto. So, when it comes to corruption, siyempre yung kanilang pagkatao mas mahirap i-corrupt dyan kasi nakubog na sila na magsilbi sa bayan. So, anyway, yun lang. No, again and again, no, irerespeto kung ano yung opinion o napili nyo din na magiging senador o yung sabihin nating ibuboto. Pero ito, ako ay maninindigan na sila yung aking ibuboto dahil batay sa aking kaalaman at pag-unawa sa politika ng ating bansa, sila yung karapat-dapat. Ayan, no? 8 lang muna at baka ganyan na lang. 12 naman, meron pang 4. Okay? So, hanggang sa muli, isang mapagpalang araw.